Para pangunahan po tayo sa salita ng Diyos ngayong hapon na ito. Pastor Boy Clemente. Hello po, magandang umaga. Sanay po akong bumati ng umaga. Galing po ako ng Pilan Life. Sa amin po ay uso yung good morning. Yan. Medyo presang dati. Paghapon kasi, medyo pagod na eh. Mahiling ako po ang bawat isa na tumayo. Samahan niyo po ako sa Isaiah chapter 54, verse 2 to 3. Isaiah chapter 54, verse 2 to 3. Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtain of thy habitation. Spare not, lengthen thy cords and strengthen thy stakes. Verse 3, for thou shalt break forth on the right hand and on the left. Thy seed shall inherit the Gentiles and make the desolate cities to be inhabited. Sa Tagalog po, iyong malakihin ang dako ng iyong tolda at magladlad ang mga tabig ng iyong mga tahanan. Huwag kang mag-urong, habaan mo ang iyong lubid at patibayin mo ang iyong mga tulos. Sapagkat ikaw ay lalago sa kanan, ang iyong lahi ay mag-aari ng bansa at paghaharian at mga ibang bayan. Panalangin po tayo. Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa isa pang mabuting pagkakataon, Panginoon, na nagkasama-sama kami na yung mga anak na nakaranas ng biyaya ng kaligtasan. Lalo tigit sa araw na ito, Panginoon, inaala-ala ng buong mundo ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon. Salamat, may Pasko ng pagkabuhay na naghahatid ng pag-asa sa amin, pagkamat kami mamatay, dahil ikaw ay nabuhay, mabubuhay din po ang bawat isa sa amin. Ama, sa oras na ito, pagindapatin ko po ang bawat isa sa amin. Tulungan kami, Panginoon. At kung may nakikita ka sa mga buhay namin, Panginoon, na mga bagay na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa iyo, linisin mo po kami, Panginoon, ng iyong kabanal-banal ng dugo, Panginoon. Pilusin kami ng iyong Santong Espiritu at yakapin kami ng presensya ng Panginoon Diyos. Salamat ng marami sa iyo, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat tengang may pandinig sa hapong ito, Panginoon. Sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. 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 Ang hakaw po ng bawat isa. Amen. Saan po nanggaling yung pangalan ko eh? Yeah. Yun po yung aking question kanina. Bakit ako tinawag na Goy? Nung bata po ako, merong comics character way back 60s. Ang pangalan niya ay Goku. Dapat junior ako eh. Kasi ang tatay ko, Domingo, Guzman, Clemente, Sig. So, Domingo Sanchez, Clemente Jr. No, dapat ang palayaw ko, June or Junior. Pero, hindi yun ang nakasanay. Tinawag akong Goku.
Doon lumalaki ako, ayaw ko na ng bokeh. Kaya yung mga kalaro ko, sinasabihan ko, boy, pangalan ko, boy. Yan. Yung po, doon nag-originate yung pangalan na boy. Kaya lang nung tumanda na ako, wala na po wala na po akong magawa. Wala namang matandang boy. Kaya tinanggap ko na lang ng pastor boy ako. Yan, kahit senior citizen na ako. So, ngayon pong hapon, salamat sa mabuting pagkakataon na makapag-ministeryo sa bawat sa inyo. So, ano ang primary problem ng mga churches ngayon? Ano yung primary problem? Una, paano magkakaroon ng membro? Yun po ang problema ng lahat ng mga pastor ngayon, ng mga independent. Pastor ang presenta, wala nang problema yan. Pangalan ng church nila, branded na. Hindi mo na kailangan i-promote yung pangalan ng church nila. Kilala na yun. Diba? Pero sa mga small independent churches, yan ang talagang problema. Bihira ang mag-walk-in sa kanila. Hindi ka mukha sa mga branded churches. Yan, hindi mo na kinakailangan i-promote yan. Mabalitaan lang yan na meron nagtayo ng ganyan, yung branded churches. Di na nagkasana ng tao yan. Kasi kilala na sila eh. Diba? Second thing na problema ng mga small independent churches, worker. Problema nila ang worker. Lalo na yung mga volunteer worker. Yung mga on-fire worker. Diba? Meron mga walk-in, galing sila sa ibang churches. Ito yung sinasabi ko doon sa leadership concept na subject namin. Ingatan nyo yung mga walk-in na galing sa ibang churches na malapit na sa church nyo. Maaaring meron siyang gustong mangyari doon sa kanyang gusto na hindi siya napagbigyan. O kaya naman, meron siyang nagawa na isang bagay na i-DA siya, before na ma-DA siya, lumipat na siya na ibang simbahan. Diba? So, minsan sila yung nagiging cause ng kaguluhan sa loob ng church. So, problema talaga ang worker. Meron ako na-attena na isang church. Almost 50 years. Wala pang 100 na membro. Dahil pinakikinggan ko yung mga kwentuhan nila, hindi naman daw talaga mga membro yun, kundi mga dating membro na nasa ibang simbahan na. Dahil anniversary ng church nila, naimbitahan ng mga kamag-anak. Kaya umatin sila, kaya marami. Tapos yung sa church na tinulungan ko, nasa 75 yung tao na hinakot ni Pastor Felix, kaya halos napuno yung church. So ang problema ng church na yun po, 50 years, wala siyang daughter church. At hindi lang yung church na yun ang nagmong problema sa daughter church, kundi marami pa mga simbahan. Diba? Kung meron simbahan na may mga daughter church, 2 o 3, praise God, purihin ang Panginoon. Pero ito yung sinasabi dito sa pag-aaral natin. Ano ang primary problem ng mga churches ngayon? Una, member. Pangalawa, worker. Pangatlo, kung medyo matagal-tagal na, daughter church. Diba? Hindi lamang po babae ang bahu. May mga simbahan din na bahu. Diba? Kahit anong pilit nila,
may bubuksan sila at i-consider nilang daughter church. Pero ilang panahon lang, nagda-die down na yun, nagsasarado na. Diba? So yun po yung makikita natin dito na anong primary problem ng mga churches ngayon. So ito pong Isaiah chapter 54 verse 2, napapanahon po siyang topic. Napapanahon po siyang topic. Ano yung literal meaning ng tent? Nasabi po dito, yung tent daw po, yung literal meaning niya, ito yung typical na tirahan ng mga tao nung panahon na isinulat ni Propeta Isaiah itong bahaging ito ng kasulatan. Ito yung typical. Yung ang hanap buhay nila ay palipat-lipat. So pag palipat-lipat ang trabaho mo at konkreto ang bahay mo, giba ka ng giba. Kung hindi, benta ka ng benta. So noong panahon nila, ito yung pinaka-practical na tahanan. Yung tolda. Pangalawa, kung ikaw ay mahirap na tao, naalala ko, lumaki ko dito sa Antipolo, sa may Blooming Trade. Noong dumating kami roon ng 1972, ang bahay doon may pagitan. May pagitan po ang mga bahay. Siguro, dito sa lugar nyo rito, ang luluwang ng mga sulat nyo rito eh. Di ba, meron pa kayo mga sigahan sa likod, alibakan ng mga nanay doon, pawalis-walis ng mga dahon, tapos magsisiga sa likod. Eh ngayon, bawal na magsiga. Ipapabarangay na kayo ngayon. Diba? Dati hindi uso pa sa basurero eh. May mga nagkakot ng basura, hindi naman uso nun eh. Humuhukay lang doon sa likod eh. Tapos doon na sila nagtatapon ng basura eh. Ngayon, hindi na pwede yun. Bawal na rin yun. Diba? Ang dami ng bawal ngayon. So, what is a tent? Yung literal meaning niya. Isang typical na tirahan ng mga tao na palipat-lipat ng hanap buhay. Pangalawa, ito isang typical na tirahan ng mga tao na walang pag-aaring lupa. Yeah. Sabi nito, yung spiritual meaning naman niya. Ano yung spiritual na meaning ng tent dito? Sabi, itong third anniversary team nyo enlarge our territory, yung spiritual meaning niya, territory. Dahil i-apply nyo na yun sa anniversary team nyo eh. Territory na yun. Diba? The big question, how to enlarge our territory. Yeah. The day na ibinigay ni Pastor Ali sa akin yung invitation, tinalbaw ko na siya that night. Siguro mga 3 weeks pa yun o 1 month. Yeah. Matagal na siya tapos. Pero hindi po siya ilado. Dahil sinasangkot siya ko siya tuwing umaga. Hindi siya napunta doon sa freezer. Tapos kukunin ko para ihain sa inyo. Hindi po. Parating po siya pinabalik-balikan hanggang paggabi. May mga nabago. Kaninang umaga, habang nagkakape ko, may nabago pa rin. Diba? Ano yung sinasabi niya niya? How to enlarge our territory. Paano natin palalawakin ang gawain ng Panginoon?
problema natin, membro, worker, daughter church, yung anniversary team nyo, yun ang major answer. Yun po yung major answer. How to enlarge our territory. Una, para mapalawak natin ang teritoryo ng gawain ng Panginoon. First thing, ito ang unang hahanapin. Find the Son of Peace. Sabi dito sa alinmang bahay na inyong pasukin, ay sabihin niyo muna kapayapaan nawa sa bahay na ito. At kung meron doong anak ng kapayapaan, yung Son of Peace, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanya, datapwat kung wala, ay babalik ito sa inyong muli, magsipanatili kayo sa bahay din niyaon. Huwag kayong magpalipat-lipat sa bahay-bahay. Meron po akong tiyahin. Ang lahi po namin galing na Paupo. Na nakapag-asawa, yung lolo namin, taga Bustos, di Guzman. At ang nanay ko, dito naman nakilala ng tatay ko, sa San Juan, Malolos. So dito sa Bulacan, maraming kasabihan. At isa sa kasabihan na hindi ko malilimutan na parating binabanggit ng tiyahin ko, ang batong gulong ng gulong, hindi kinakapitan ng lumot. Literal, spiritual, applicable po yan. Di ba? Applicable po yan, sinasabi ni Rick Warren. Taon-taon nagpapalit ng pasto.